Breaking news! Naku po, ito pala ang dahilan. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos biglang mapasugod sa Visayas para sa isang napakabigat na misyon. Paano ba naman kasi mga kababayan? Dala-dala lang naman ni PBBM hindi lamang pang malakasang good news, kundi pati mga proyektong magpapabago sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Imagine mga kababayan, hindi talaga uso sa ating mahal na Pangulo ang magpahinga at walang iniisip kundi ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. At hindi lang yan mga kababayan, dahil Valentine's Day, sinorpresa lang naman ni PBBM ang mga taga Iloilo ng mga iba't ibang uring tulong pang pinansyal at iba't ibang pang tulong na kayang ipaabot ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Dito talaga mapapatunayan na grabe talaga magmahal ang mga pamilyang Marcos. Talagang siksik, liglig at umaabaw. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sumugod sa Iloilo para ipatuloy na iangat ng gobyerno ang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya ng Estado, pagtiyak ng akses sa pagkain at paglikha ng mga oportunidad sa trabaho. Sinabi ni PBBM na ang gobyerno ay nag-uorganisa ng mga job fair, nagbibigay ng abot-kayang pagkain at nagbibigay ng suporta ng Estado sa mga mahihirap. Nasa Iloilo ang Pangulo para obserbahan ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at nagpapatuloy ng mga jobs fair. Tungkol sa mga alok na trabaho, inihayag ng Pangulo na nasa 2,000 works o trabaho ang kasalukuyang makukuha mula sa mga employer. Aniya, tinutulungan ng gobyerno ang mga manggagawa sa pamamagitan ng job matching at pagbibigay ng mga kinakailangang kasanayan para sa trabaho. Inihayag din ni PBBM sa mga taga Iloilo na maaari na silang bumili ng bigas na halagang 29 pesos kada kilo mula sa outlet ng Kadiwa. Kabilang sa mga hakbangin ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas ay ang pagpapababa sa maximum suggested retail price mula sa 55 pesos kada kilo hanggang 49 pesos kada kilo ngayong Marso. Bukod pa rito, ipapatupad din ng gobyerno ang programang Rice for All. Binawasan ng gobyerno ang taripa sa pag-import ng bigas mula sa 30% hanggang 15% upang madagdagan ang supply, patatagin ang mga presyo at magdeklara ng emergency sa seguridad ng pagkain. Sa Food Security Emergency Declaration, ang Iloilo City ay maaaring bumili ng bigas mula sa National Food Security. At hindi lang yan mga kababayan dahil nanawagan din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga punong lider ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na makipag-ugnayan sa pambansang pamahalaan sa pagbuo ng mga proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. Sa pagsasalita sa pagpupulong ng Regional Development Council sa Iloilo City, sinabi ni Pangulong Marcos na sa mga local chief executive ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng lalawigan at sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Binigyang diin din ni PBBM ang mga progreso sa mga pangunahing proyektong pang-infrastruktura sa kanlurang Visayas, kabilang ang rehabilitasyon at pagpapabuti ng Boracay Circumferential Road at ang Jalaor River Multipurpose Project Stage 3. Nakatanggap din siya ng mga update sa Panay Guimaras Negros Island Bridge Project, Panay Railway System, Boracay Bridge Project at road widening sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Aklan. Nagpresenta din ng mga local chief executive ng mga update sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, Panay East-West Road, Panay River Basin Integrated Development Project at ng Iloilo Capiz Aklan Expressway. Pagkatapos ay muling pinagtibay ng Pangulo ang kanyang suporta para sa lahat ng priority projects sa Western Visayas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nadaan lang po tayo at nandito sa Iloilo upang makipag-meeting sa inyong mga leader tungkol sa mga kailangan mga gawin sa region. Kaya po ako'y nandito at may rally po kami ng mga aming mga senatorial candidate mamaya. Ngunit
dumaan po ako rito para makita kung maayos ang aming ginagawa na para sa DSWD na assistance, para sa job fair, pati na ang patakbo ng Kadiwa. Kaya kinumpleto na po namin para yung mga naghahanap, nag-a-apply, ay pwedeng mag-register. 2,000 yata ang nag-register na mag-a-apply, 2,500 I believe. Mga ganun ang ano. So sana naman, good luck sa inyong lahat at makahanap kayo ng trabaho. Hindi lamang at nandyan po ang mga employer natin na malaki na, 2,000 rin ang hinahanap nilang pwesto para sa ating mga aplikante. Kaya palagay ko, may maganda ang pag-asa na makahanap ng trabaho ang mga nag-apply sa atin ngayon. At kasama na rin po dyan yung tinatawag na matching. Dahil po kuminsan ang nagiging problema sa naghahanap ng trabaho, yung kakayahan ng tao ay hindi bagay doon sa trabaho na ina-applyan nila. Kaya tinutulungan namin sila para naman babagay doon sa kanilang kakayahan, sa yung kanilang itinatawag na skill set na mapupunta sila sa tamang trabaho. Dito naman po, andito ang payout natin para sa ating mga beneficiaries ng DSWD. At ito po ay ang tulong ng pamahalaan sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi lang po namin ginagawa rito, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay ginagawa namin dahil alam naman po natin na mahirap po ang buhay ngayon at marami tayong pangangailangan. Kaya kung anong maitutulong ng pamahalaan, kung anong magagawa ng gobyerno para sa inyo, ay gagawin namin. Kaya kasabay na ng payout ay nandito rin ang Kadiwa para makabili po kayo ng mga bilihin na mura. Meron tayong bigas. Magkano yung bigas dito? 20? 25? 29 per kilo. Yun ang pinakamababa na. At para tamang-tama, pagka nakakuha kayo ng payout, maka-shopping kayo ng kaunti dito sa Kadiwa at pag-uwi ninyo ay meron na kayong bit-bit na para sa inyong mga pamilya at para sa inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay makatulong po itong aming ginagawa at napakahalaga po para sa ating pamahalaan na yung mga nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Kaya po namin ginagawa ito. Salamat. Thank you very much. Magandang hapon sa inyo lahat. Good luck po sa inyo lahat. Sana, kagaya ng aking nabanggit, sana patuloy, wag nyo asipin po ninyo na lagi ang pamahalaan po ninyo ay laging nandito at nakikinig sa inyong mga hinain, sa inyong mga pangangailangan at gagawin po namin ang lahat upang tumulong. Good afternoon po. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong at suporta na inyong ipinagkaloob sa ating mga 4-piece